Hi guys! Magandang araw! Ay, kumusta po kayong lahat? Matagal-tagal na din ako nung huli ako nag-mini vlog. Medyo nagpahinga kasi ako ng konting panahon laang naman. Pero ngayon nga ay samahan nyo kami sa isa sa pinakahihintay naming mag-anak. Ito na kasi yung araw na mata-turn over sa amin yung kinuha namin na rent to own na bahay. Maaga nga kaming gumising para makapaggayak na agad. Sa tunay kasi kapag kami kasama ka talagang baby, kahit ginayo ko na yung ibang gamit niya sa gabi, feeling ko ang dami ko pa rin dapat asikasuhin bago kami umalis. Pagkabangon ko nga ay nagpainit agad ako ng tubig. Magkakape nga lang kaming mag-asawa. Hindi rin kasi kami kumakain ng kanin kapag ka sobrang aga pa. Ay napakahirap pa namang bumangon ngayon sa umaga kasi malamig na nga ang panahon at ang sarap pang matulog. Habang nagkakape nga kami ni Daddy ay pinag-uusapan na namin kung paano ang magiging diskarte namin sa aming biyahe. Maya-maya nga lamang ay nagising na rin si Yael at hindi pa nga ako nakakaligo. Bago nga ako gumayak ng mga oras na ayan, ay pinadede ko muna siya. Medyo kabado nga ako na isama si baby. May tumutubong ngipin nga sa kanya at hindi masyadong okay ang kanyang pakiramdam. Tapos madalas nga din siyang nagpoops ngayon. Kayo ba mga mi, ano yung mga sign nyo para malaman na nag-iipin ang inyong mga baby? Nagsimula na nga din kami sa aming biyahe. At commute nga lang kami, hindi na nga kami nag-arkila pa ng masasakyan. Medyo mahal din kasi ang mag-rent. May mga ilan nga po pala na nagtatanong kung saan daw kami kumuha ng rent to own na bahay at kung saan ang lugar na ito. Dito nga kami kumuha sa First Park Home sa San Pablo City, Laguna. At medyo malayo talaga ito sa inuupahan naming bahay ngayon sa Kabuyao. Dito nga namin napiling mag-asawa kasi halos gitna lamang ng lugar namin kung nasaan ang aming mga magulang. Ako kasi ay tubong Dolores, Quezon at si Daddy naman ay sa Lumban, Laguna. Pagdating namin sa turnover office ay nagsign na si Daddy ng Water and Electricity Application Form. After kasi na ma-turn over sa amin yung unit, sila na yung bahalang mag-apply para sa tubig at kuryente. May mga ilan din silang in-explain sa amin at meron din naman kaming mga follow-up questions sa kanila. Nakakatuwa nga din yung tao sa office kasi napaka-approachable nila sa amin. After nga na mag-sign ni Daddy ay in-endorse na kami sa engineer na makakasama namin sa unit inspection. Nung mga oras na ito nga ay hindi pa nakisink in sa amin ni Daddy na magkakabahay na talaga kami. Medyo kabado pa rin kasi talaga kami kung ano yung magiging itsura ng aming unit, pero syempre excited din kami. Pagdating nga namin sa aming unit ay pinakita at in-explain sa amin yung mga about sa warranty. Sa mga ganitong subdivision kasi minsan hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng mga mild problem laang naman. At ang mahalaga nga ay pwedeng-pwede naman na ilapit sa kanila, pero based nga sa inspection namin ni Daddy ay all goods naman. Sana lamang ay hanggang sa tumira kami dito. Kalista end nga ang aming kinuha. May mga nagtatanong din kung ilang square meter ito. Bale, 66 square meter ang lot area at 40 square meter naman ang floor area. Sakto lang din talaga para sa katulad namin na maliit pa lamang ang pamilya. Pwede nga ito na iparenovate at lagyan ng expansion ang harap at likod. Pero sa aming sitwasyon ni Daddy, magkaroon lang talaga ng kuryente at tubig ay lilipatan na namin agad ito. Siguro mag-iipon muna kami ni Daddy para sa renovation. At ayun nga din ang isa sa mga dahilan kung bakit dito kami kumuha sa First Park Home. Fully finished na nga kasi ito at pwedeng-pwede ng lipatan kahit hindi na ito pa-renovate agad. May pintura na, hagdan, tiles na ang CR, may division na ang 2 kwarto, at vinyl tiles na din ang mga flooring sa baba at taas. Pati nga yung 2 kwarto ay may mga pintuan na din. Sa ngayon ay chinek pa lang namin yung mga lock ng bintana, mga doorknob at iba pa naming dapat tingnan. Medyo maulan na nga din ng ilang araw na at wala naman kaming napansin na may mga naglilik sa loob. Pero syempre malalaman lang talaga namin kung may mga problema kapag ka natirahan na namin. Ang pinaka naging concern nga namin ay medyo mapuno sa likod ng bahay. Pero sila na nga daw ang bahalang makipag-usap sa may-ari ng lote para matanggal ang mga naging maayos naman ang aming naging turnover. At dito nga sa part na ito, ramdam na namin na may bahay na kami. Habang nasa loob kasi kami ay nai-imagine na namin yung bawat magiging kilos namin. Kung paano yung magiging ayos ng mga gamit, kung ano yung mga kailangang unahing ayusin paglipat namin, at kung ano ang aming magiging buhay sa lugar na ito. Dito na kasi kami magtatagal at dito na nga din magkakaisip siya. Habang papalabas nga kami ng subdivision ay sadyang napasigaw na lamang si Daddy ng finally ay ito na nga ang bunga ng mga pagod niya sa pagkatrabaho. Ay sadyang worth it nga lahat nang makita namin ang aming bahay. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin kami makapaniwala na nasa ganitong sitwasyon na kami ng aming buhay. Dati kasi nung production operator pa kami ay nangarap kami na makapag-aral sa college at
At nangyari nga din iyon kahit medyo na late kaming dalawa. After naming makagraduate ay nakapagtrabaho tapos kinasal naman tapos dumating nga ang napakagandang blessing sa amin ni Lord, yun ay si Baby Yael. At ngayon nga ay eto na, mayroon na kaming masasabi na bahay na namin talaga kahit nga huhulugan pa namin ito. Dito nga kami dumaretso sa Jollibee para kumain ng aming tanghalian. Ito na rin yung celebration naming mag-anak para sa panibagong blessing sa Sakto amin. Nga at may birthday party pala sa loob kaya nakita ni Yael si Jollibee, si Hetty at saka yung mascot ng fries. Hindi man lang nga siya natakot pero dun sa clown niya nung birthday niya ay grabe ang kanyang iniyak. Kaya daddy, alam mo na baka naman sa mga susunod na birthday, char. At ayun lang po ngayong araw. Salamat ho!